Nasa gitnang console ito, at una kong inisip na heroin ito. Kaya naman sinuri ko kung cocaine. Pero mukhang malamang ay. Hindi, pare anak ko yan, anong ginagawa nyo? Pare anak ko yan. Pare ibigay mo yan sa akin pare. 2012 ng gabi 6 Parters Nam 20210. Sa lungsod ng Springfield, estado ng Illinois. 2 pulis ang nagpapatrol sa gabi. Nang huminto sila sa isang asul na sasakyang mabilis ang takbo. Ang driver ay kinilalang si Datavius Bonds, 23 taong gulang. Ito ang kuha mula sa body camera ng pulis #isa. You got your ID on you, man? Yeah. Who was shooting at you, bro? I don't know who the fuck it was, man. Sinabi ni Bonds sa pulis na siya ay mabilis magmaneho. Dahil binaril daw ang kanyang sasakyan. Madilim kaya hindi niya alam ang nangyari. Nakarinig lang siya ng putok at natakot kaya tumakbo. Ngunit hindi naniwala ang pulis at may saksi na nagsabi. Siya mismo ang bumaril. Pagkatapos ng beripikasyon, lumabas na ang bumaril ay isang puting lalaki. Pero inaresto pa rin si Bonds para siyasatin ng kotse. Ang ama ni Bonds, kasama ng maraming backup na pulis ay dumating din sa lugar. He's got a bullet hole right here. I don't know if that's new or old. Pagkatapos suriin ng labas, nagsimula silang maghalughog sa loob ng kotse. Sa dashboard, isang pulis ang nakakita ng isang metal na bote na hugis bala. Sa loob ay may kaunting puting pulbos. Nang buksan, may pulbos na nahulog sa lupa. Niulat niya sa nakakataas at nagsagawa ng mabilisang pagsusuri. At first I thought it was heroin. And so then I checked for cocaine, but it looks like it's probably Samantala, nakakita ang ibang pulis ng humigit kumulang 80 gramo ng marijuana. Ayon sa batas ng Illinois, pinapayagan ng mga 21 taong gulang pataas na magmay-ari ng marijuana. Ngunit hindi lalampas sa 30 gramo. Kaya ang daming ito ay lumampas sa pinahihintulutan. He'll probably just go for some weed and get some like Molly or X crushed up in the car. So how much weed? Couple sacks, couple ounces. And a scale. The last time they seized 28 grams of weed, his lawyer called me like for a day straight. Sau đó, cảnh sát quay lại hỏi Bonds. You got some weed, man. There was something else in the car too. What? A little bit of like X crushed up. Ass crushed up, where? Center console. You sure it's ass, bro? It's like Molly or ecstasy crushed up. No, y'all did some tests on it, bro? No. It tested positive for meth/MDMA. What? You sure, bro? I'll show it to you. Yeah. Lumabas sa investigasyon na maraming tao ang bumibili ng murang droga sa kalsada, na kapag sinuri ay madalas magpakita ng maling positibo, na naging dahilan ng maling pagkakakulong ng libu-libong Amerikano. Ngayon isinara ng pulis ang kotse, at naghanda na ipakita ang resulta ng pagsusuri. Bago niya ipakita, kumuha muna ng telepono ang isang pulis, binasa ang karapatan sa ilalim ng Miranda at inilahad ang paratang. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law. You have the right to a lawyer. Lubos na naguluhan si Bonds. Alam niyang nagdala siya ng sobrang dami ng marijuana. Ngunit saan nanggaling ang paratang ukol sa ecstasy? Gayong wala naman talaga siyang ganoong bagay. Ang ilabas ng pulis ang metal na bote sa harap, may lumitaw na hindi inaasahang detalye. Si Bonds ay napaiyak at paulit-ulit na sumisigaw. No, bro, that's my daughter. What are y'all doing, bro? That's my daughter, bro. Give me that, bro. That's my daughter, bro. That's my daughter. What are y'all doing? No. Ask my daddy, bro. That's my daughter in there. What are y'all doing? No, bro. Y'all can't. Whoa, bro. That's my. She just passed 2. She just passed last year. You know me, bro. That's her, bro. No, bro. Bro, please give me my daughter, bro. Put her in my hand, bro. Y'all are disrespectful, bro. Okay, bro. Can I please have my daughter? Malaman niya na ang tinawag ng pulis na ecstasy ay sa katunayan abo ng anak na babae ni Barnes. Ang taong dati nakikipagtulungan ay biglang sumabog sa sakit. Naging lubhang emosyonal. 2 taon na ang nakalipas ng ipanganak ang anak na babae ni Barnes. Nakipaghiwalay siya sa kasintahan. Ang sanggol ay nanirahan kasama ang ina ngunit kulang sa pag-aalaga at nagutom. Noong Pebrero nakaraang taon, namatay ang batang babae na 2 taong gulang. Ang abo ng bata ay inilagay sa metal na bote.
na natagpuan ng pulis, nang ihanda ng pulis na dalhin ang bote para muling suriin. Nakaramdam ang nakakataas na may kakaiba, kaya lumapit sa kotse. Umiyak at nakiusap si Buns. Yo, please, bro. That is so very important to me, bro. Please, bro. To the back, man. He says an urn with his daughter and dead daughters. What is it? We didn't show the testify. But it didn't. It looked like possibly Molly. Like it's brown, like it does kind of look like ashes. Matapos pag-isipan, iniutos ng nakakataas na ibigay ang bote sa ama ni Barnes, bilang pagpapakita ng paggalang. Agad pagkatapos ay dinala ng pulis ang bote sa harap niya. Tell my dad calm down, bro. I'm gonna give it to you, man. Yeah, tell him to calm down, bro. Yeah, bro. Thank you, bro. So the test it like it did look like it field tested for like gas. Bro, I knew that was impossible. That's never my cousin, bro. I know. That's my daughter, bro. I got you. I believe in that. I'm gonna give it to your dad if you do that. Thank you, bro. Thank you so much. Hey, we're gonna go ahead and give this to you. And I appreciate that. Thank you. So, whatever we see like a container like that. And I understand that, but come on, man. Come on. Common sense. You don't have to open it up. I'm not, but common sense, though, man. Come on. I'm just telling you. How can there be a bullet with this on the end of it? I mean, No, I'm not saying it was a bullet. But I'm saying the substance. It looked similar to Molly. Okay. I'm just telling you. why is he still being detained? Well, he had some stuff in the car. He was responsible. Okay. Sa huli dahil isinasaalang-alang ang damdamin at batas, hindi naging masyadong mahigpit ang pulis tungkol sa ecstasy. Hindi nila inaresto si Barnes sa lugar. Ngunit kinumpista lang ang marijuana sa kotse dahil lumampas sa pinahihintulutan. All right, how about for a minute? Here's the deal. I'm not going to take you in for that weed, okay? Even though I could, there's way more than, so I do have to seize the weed. I'm going to give you like a piece of paper that says the state's attorney could issue a warrant for your arrest at a later time, but you're not going to jail tonight. Okay? I'm just going to give him a notice to appear on the weed. Okay. Aside from pissing off dad and some dead baby ashes. Si Barnes ay nakatanggap ng subpoena na lumabas sa korte dahil sobra ang marijuana. Isang buwan matapos ang insidente siya ay pinagmulta. Noong 15 ng Pebrero taong 2010, kinasuhan ni Buns ang Springfield Police Department, estado ng Illinois, humihiling ng danyos at parusang bayad. Sinabi niya na ininsulto ng pulis ang abo ng kanyang 2 taong gulang na anak, na si Tin Oza, ngunit itinanggi ng pulis ang paratang at nagbanggit ng conditional immunity, na nagsasabing makatwiran ng kanilang ginawa. Iniulat ng hurado na maglalabas sila ng hatol sa Agosto taong 2022. Ang kwento ni Tin Oza ay nagdala rin ng maraming sakit. 14 ng Marso taong 2016. Ipinanganak si Tina, anak ni na Barnes at kasintahan niyang si Tonka Davis. Kalipas ang kaunti, naghiwalay ang dalawa ng 20 taong gulang pa si Davis. Noong 2017, nagkaroon ng bagong kasintahan si Davis, na si Anthony Miles at nagkaroon ng anak na lalaki. Sa huling bahagi ng taong iyon, ang Department of Children and Family Services, o DCFS ay nakatanggap ng tawag na iniiwan at pinapabayaan si Tin Oza. Kaya, pansamantalang ipinagkatiwala ng korte ang pag-aalaga ng 2 bata sa DCFS. Ayon sa utos ng korte, kailangang sumali sina Davis at Miles sa Family Services. Sumailalim sa pagsusuri sa kalusugang pangkaisipan, dumaan sa parenting class at pagsusuri ng droga. Makalipas ang 4 na buwan natapos nila ang mga kinakailangan, at ang kustodiya kay Tin Oza ay ibinalik sa tunay na ama na si Buns. Samantalang ang kapatid ay nanatili sa ina. Patuloy na mino-monitor ng DCFS, sa pamamagitan ng lingguhang biglaang pagbisita. 27 ng Hunyo taong 2018. Nakakuha ang DCFS ng reklamo na inabuso si Tin Oza. Inilayo ang bata mula sa bahay ni Buns at inilagay sa foster care. Itinanggi ni Buns. Sinabi niyang sinusubukan niyang bawiin ang kustodiya ng anak. Ngunit 8 ng Agosto taong 2018 ayon sa utos ng korte, ibinalik si Tin Oza sa ina na si Davis at amain na si Miles. Hanggang 24 ng Desyembre taong 2018, inirerekomenda ng DCFS na isara ang kaso. Dahil sa panahong iyon, maayos ang pag-aalaga sa 2 bata. Ngunit mahigit 3 buwan lang ang lumipas. 2 ng Nobyembre taong 2019, natagpuang patay sa bahay ang batang si Tin Oza, 2 taong gulang. Labis na nagdalamhati ang 2 foster mother sa kanya. She was a happy baby. She liked to play outside. The door had been good.
she got to know you, she was on your hip. She likes to do everything like just the normal physical. Like, you gotta just look at her. She's like, how can somebody just do that to her? And I'll remember. She was such a sweetheart. Ayon sa tala ng korte, madalas na natutulog si Tin Ozra mag-isa sa malamig na silid, habang ang kapatid ay natutulog kasama ang mga magulang. Nang matagpuan ng bata ay nakabalot sa basang kumot, inilipat ang pampainit patungo sa silid ng ina, sina Davis at Miles, noong Hunyo taong 2010. Hinito lang makulong ng 25 taon si Davis, dahil sa pagpatay at paglalagay sa panganib ng bata. Walang piyansa, ngunit nang siyasatin, natuklasang siya ay buntis kaya pansamantalang pinalaya. Pagkaraan ng 3 taon ipinagpatuloy ang sentensya. Ang amain na si Michael ay hinito lang makulong ng 35 taon at umapela. Ngunit ibinasura ng korte, Abril taong 2022 sa isang insidente ng pagpigil. Suntok ni Barnett ang kamay ng isang pulis, at kinasuhan ng pananakit sa alagad ng batas. Dahil sa kasong ito, naantala ang paglilitis ng demanda ni Bonds laban sa pulisya. Hanggang ika-7 ng Pebrero taong 2024, opisyal na ibinasura ng hukom ang demanda tungkol sa pulis, na nagsiyasat sa bote ng abo. Salamat sa panonood ng video. Paki-like at i-follow, para sa mas marem.